So kayo ngayon, Zaldico, Martin Romualdez, patunayan nyo na mali itong sinabi ni VP Sara. Kasi si VP Sara po may ipinapakita na mga papel. Lahat ng mga aligasyon niya, akusasyon niya doon sa mga bilyones na pera, may ikapakita siyang dokumento. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan. We are live ngayon sa ating YouTube channel. At panibago na namang i-react natin. So, ang una nating pag-uusapan, itong ang si VP Sara Duterte, handa siyang magtrabaho kahit piso lang ang kanyang budget. Okay? Pero kahit walang budget na ibibigay, patuloy pa rin silang magtatrabaho. Tapos, meron pang plano sila ha, itong mga, I think, as far as I can remember, ang mga Makabayan Black, in-interview itong si Arlene Brosas, inireklamo na naman itong mga satellite offices ni VP Sara. Baka siguro ha, plano nilang tanggalin itong mga opisina ni VP Sara. Hindi imposible yan na susuportahan yan ni Martin Romualdez. Yan ang nakakagalit dahil itong mga satellite offices na ito, nakakatulong po ito sa taong bayan. Ngayon, pinagtripan, pinag-initan na naman nila ang mga satellite offices ni VP Sara. Okay? At yan na nga, itong kamera, sumasagot itong si Zaldico, na binudol raw tayo ni VP Sara. Namumulitika raw si VP Sara. Grabe ka naman. Parang baliktad. Si VP Sara pa ngayon ang nambubudol. Si VP Sara pa ngayon ang namumulitika. Yan, pag-usapan din natin yan mamaya. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha, at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, simulan na natin ang ating i-react dito nga. Nagsasalita na itong si Zaldico, no? Ambush interview. Sa tingin ko parang natataranta na. Natataranta siya dito sa mga revelasyon ni VP Sara. Bakit ka natataranta, sir? Ito yun ha. Yun lang ang nakita ko sa video na ito ha. Ipapakita ko sa inyo. Natataranta siya. Bakit ka matataranta? Kung wala kang kasalanang ginawa, Zaldico, you can explain it to the Filipino people. Huwag kang matataranta, sir. Ha? Hindi ganyan dapat ang asta, kundi lumaban ka. Wag mong idahilan yung war on drugs ni Duterte, yung mga kung ano-anong mga sinasabi mong mga issues ng mga Duterte. Hindi ganoon. Pag-usapan natin yung sinabi ni VP Sara. Kung si VP Sara po ay nagsisinungaling, kung si VP Sara po ay gumagawa ng kwento, sabihin mo yung tungkol po sa issue, yung topic. Huwag kang matataranta. Ito, ipapakita ko sa inyo ha. Kasi si VP Sara po is willing to work and to continue to serve the Filipino people. Kahit piso lang po ang ibibigay sa kanyang opisina. Okay? Pasok. Handa raw si Vice President Sara Duterte na magtrabaho kahit piso o walang budget na ibigay ang Kamara sa Office of the Vice President. Muli naman ginit ng bise na ginagamit lamang ng mga kongresista ang issue sa confidential funds para patalsikin siya sa pwesto. Di ba? Ako ha, dati ko nang sinabi na kung kayong mga, di ba ang proposed budget ng opisina ng Vice Presidente is 4 billion. Kung bibigyan yun ng piso, insulto ito sa taong bayan. Bakit? Yang 4 billion na hinihingi ng opisina ng Vice Presidente, hindi yan para sa bulsa ni VP Sara. Hindi yan para sa mga government officials. Yang 4 billion na yan para yan makatulong sa taong bayan. So kung kakaltasan nyo yan o bigyan nyo ng piso, it only shows na namumulitika kayo. You are not for the people. Imagine, yang 4 billion na yan, nakalatag na sa report ni VP Sara kung ano yung gagawin. Hindi nyo na kailangan magtanong ng tanong dyan. Hindi na kailangan magdrama-drama kayo dyan. Kasi rerespetuhin natin ang Vice Presidente at ang ating Presidente. At yan ay kasanayan niya na yan. At tradisyon na yan. Ngayon, kung kakaltasan nyo ang budget ni VP Sara, insulto yan sa taong bayan. Ayaw nyo ba? Iyang mga cash assistance na mga programa ni VP Sara na nagbibigay tulong dito sa mga senior citizen, kakaltasan ninyo? Yung mga pangbayad sa hospital, mga pobre nating mga kababayan, kakaltasan ninyo? At maganda itong mga programa ni Vice President Inday Sara Duterte. Ako, living witness kami dyan sa aking asawa.
Kasi noong na-hospital ang kanyang kapatid, walang ibang ahensya ng gobyerno ang nag-reply sa amin, kundi ang ahensya lang ng opisina ng Vice Presidente. Oh, gusto nyo, i-screenshot ko pa yon? Ipakita ko pa sa inyo dito? Ang laking naitulong ng opisina ng Vice Presidente. Kahit konti lang yung budget, nagbibigay talaga sila. Tapos ngayon, plano yung kakaltasan. O I think nakakaltasan na. Ha? Sa tingin ko nga, I'm not so sure ha. I think 2 billion na lang ba yun? O 1 billion na lang ba yung budget ni VP Sara? But still, move on si VP Sara. Tutulong yan. Ha? Imagine ha, hindi nyo ba naisip yan, Kimbo? Martin Romualdez, Zaldico, Castro? Yang 4 billion na yan na hinihingi ng opisina ni VP Sara, binoto po ito ng 32 million katao, Filipino people. Binoto sila. So itong si VP Sara, meron siyang mandato dito sa 32 million people. She has to show something na makapagtulong siya. Bakit bawal na bang tumulong? Bakit nyo kakaltasan? Nandun lahat sa report, written, on record yun. Di ba? Yan ang hindi maiintindihan ng taong bayan. Kaya kayo ngayon, ha, instead na plano ninyong siraan si VP Sara, hindi. Kayo po ang nasisira ngayon. Di ba? Oh, wag na tayong magbulahan. Oh, continue. So, nasa front end ng balitang yan si Marian Enriquez. Narinig din namin na Kahit hindi mabigyan ng pondo para sa susunod na taon, handa pa rin daw si Vice President Sara Duterte na magtrabaho para Kasi, handa siyang magtrabaho kasi mandato niya yan eh. Di ba? Kahit piso nga eh. sa bansa. Yan ang iginiit ng pangalawang Pangulo sa Part 3 ng kanyang panayam na inilabas ng Office of the Vice President. Sa gitna yan Chrissy Brooks, hello po. ng mga bali-balitang tatanggalan daw ng Kamara ng budget ang OVP o gagawing piso lang daw ang pondo ng tanggapan. handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Nanindigan din ng bise na walang mali Alam nyo, sa totoo lang, hindi po si VP Sara ang kawawa. Hindi po opisina ng Vice Presidente ang kawawa kung walang budget. Hindi po sila ang kawawa. Sa totoo lang, gusto nyong real talk? Ha? Kayong mga taga-kongreso, gusto nyong real talk? Hindi po si VP Sara ang kawawa dito. Taong bayan po ang kawawa dito. Dahil yung budget na yan, para yan sa tao. Ibalik yan sa tao. sa paggamit noon ng confidential funds. Ginagamit lang daw ang issue para sa planong pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Unang-una, walang misuse ng confidential funds. Walang misuse. Patunayan nyo. Ha, Castro, patunayan nyo na mali ang kanyang sinabi. Walang misuse ng funds ng Department of Education. Kimbo and the rest, yung mga nagngangat-ngak dyan, yung nagdududa ng mga representatives dyan, sabi po ni VP Sara, walang misuse of funds sa Department of Education. Ngayon, patunayan nyo na mali ang kanyang sinabi. Patunayan nyo. Kaya, ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Now, impeachment kamo? Impeachment ha? Magbigay kayo ng acceptable reason ng taong bayan na itong babaeng ito ay i-impeach. Sige nga. Give a bigger reason why we should impeach VP Sara. Kung hindi po kayo makapagbigay ng rason na i-accept ito ng taong bayan, hindi natin i-impeach ito. 32 million po ang bumoto dito. Tapos, because of your, siguro, anger, because of your political career, because of your pangangarap, hindi kami papayag taong bayan ma-impeach ito. Kami po ang nagluklok sa babaeng ito na maging vice presidente. Tapos kayo dyan? I hope hindi matuloy ang plano ninyo. Kasi meron nang nakapagsabi sa kanila na umuugong yung mga istorya dyan. Sa Bisaya pa, walay asong makumkum. In English, there is no smoke that can be crumpled. Matutuklasan talaga. Natatandaan ko talaga yung classmate ko dyan na si Jero Lopez, yung aking classmate. There is no smoke that can be crumpled. Sa Bisaya pa, walang asong makumkum. Mugawas yun ang totoo. Lalabas ang katotohanan na plano ninyong ipa-impeach, plano ninyong siraan kasi alam nyo na this girl right here will be the future of the President of the Philippines. Obvious na yan.
Iginiit niyang sinisiraan lang siya ng mga kongresista. Nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Saldico, sino yung congressman na lumapit sa inyo? Si VP Sara ang nagsabi ha? Sino yan? Ha? Again ha? Baka hindi na klaro ng iba. VP Sara again. At sinabihan siya. Wait. Iginiit niyang sinisiraan lang siya ng mga kongresista. Nagkwento sa akin ng isang congressman. Merong nagkwento sa kanya ha? Nasa loob sa house ang nagkwento niya. Yan, isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko. Lumapit si Zaldico sa isang congressman. Sige. At sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Yan. So hindi po sina Castro ang nagtanggal. Kasi wala naman silang power, di ba? So alam ni VP Sara na itong si Zaldico at itong si Martin Romualdez, yan ang may control ng budget ng Pilipinas. Alam ni VP Sara. Okay? Tayo lang po ay nag-narrate sa sinabi ha, sa sitwasyon ngayon ha. So kayo ngayon, Zaldico, Martin Romualdez, patunayan nyo na mali itong sinabi ni VP Sara. Kasi si VP Sara po may ipinapakita na mga papel. Lahat ng mga aligasyon niya, akusasyon niya doon sa mga bilyones na pera, may ikapakita siyang dokumento. Kayo, ang tanong, patunayan nyo na mali-mali itong sinabi niya. Through documents also. Di ba? Para patas tayo dito. Kasi ang papaniwalaan po ng taong bayan, dokumento. Ebidensya. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa Sabi ni Saldico, kasi ito ha, i-reenact ko yung sinabi ni VP Sara. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman